Amen. Great is thy faithfulness. Magandang umaga po mga kapatid sa Panginoon. Good morning, Lifehouse Church. And sa ating pong pagpapatuloy sa pag-aaral ng Book of Ruth, tayo po'y patuloy na tuon ang ating mga sarili sa salita ng Diyos. And nawa po sa umaga pong ito ay tunay nga po talaga na as we journey on the Book of Ruth na makita natin dito yung story of loyalty ng uh, providence at yung redemption ng Panginoon, no? And as we dive into our passage this morning sa Ruth chapter 1 verse 19 to 22, we will uncover profound truths that resonates our own journey of faith. So makita natin yung ating sa ating paglalakbay, sa ating pananampalataya, makikita po natin dito yung katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos. So, if you have your Bibles with you, atin pong basahin muna ng sabay-sabay ang Ruth chapter 1 verse 19 to 22. We'll be going to read sa ESV. Kung inyo pong nahanap na ang ating passage sa umagang ito, atin pong itong basahin ng sabay-sabay. Ruth chapter 1 verse 19 to 22. So the two of them went on until they came to Bethlehem. And when they came to Bethlehem, the whole town was stirred because of them. And the woman said, "Is this Naomi?" She said to them, "Do not call me Naomi. Call me Mara, for the Almighty has dealt very bitterly with me." Verse 21. I went away full, and the Lord has brought me back empty. Why call me Naomi, when the Lord has testified against me, and the Almighty has brought calamity upon me? Verse 22. So Naomi returned, and Ruth, the Moabite, her daughter-in-law, with her, who returned from the country of Moab, and they came to Bethlehem at the beginning of barley harvest. Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y panandaliang manalangin sa Panginoon. Our sovereign God, we thank you for this morning, a wonderful morning. Thank you for giving us new life. Salamat, Lord, sa buhay at kalakasan ng umagang ito. Nawa magamit po namin ito to glorify you, to listening of your word, to your scripture, studying your word, and through a fellowship of your saints, O God. Maraming salamat sa umagang ito. Nawa po ay maitaas ka namin, mag-glorify ka namin sa lahat ng gagawin po namin sa umagang ito. Inupuri ka namin, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, this Lord's Day, O God. May we worship you in spirit and truth, O God. May we offer our lives, Lord God, as a living sacrifice, Lord. We thank you in Jesus' name we pray. Amen and amen. So yeah, atin pong ituloy ang ating pag-aaral sa Book of Ruth, verses 19 to 22 ng chapter 1. So, balikan lang natin yung background story or yung context ng ating pag-aaralan. So, sa mga nakaraang linggo, na pag-aaralan po natin so far, na nung unang panahon nga, may isang lugar na ang tawag ay Bethlehem at doon po nakatira si Naomi, doon po siya pinanganak at lumaki. At ang kanyang pamilya ay during that time ay kinakailangang umalis dahil wala na po silang sapat na pagkain. So that's their problem. Nagkaroon po ng isang famine o taggutom. At pupunta po sila sa isang lugar na ang tawag po ay Moab. Doon po sila pumunta. And alam po natin ang nangyari sa kasamaang palad. Ano pong nangyari? Namatay po yung asawa ni Naomi. And naiwan hindi lang si asawa niya, pero pati yung mga anak ni Naomi ay namatay. At ang nangyari po sa kanya ay talagang sobrang nakalulungkot. Labis po siyang nabibigatan at nalulungkot sa kanyang pag-iisa. At nagpa siya po siyang bumalik sa Bethlehem, ang lugar na kung saan po siya isinilang at kung saan po siya nanggaling. So as we observe mga kapatid,
makikita po natin dito kung ano yung po nangyari kay Naomi. Papansin natin yung calamity sa buhay po niya ay talagang siguro kung tayo yung nandun sa yung lugar niya, talagang tayo mahihirapan, malamang. At makikita po natin doon dalawang bagay. Umalis si Naomi sa Bethlehem dahil sa tagutom because of famine. And another thing is bumalik siya sa Bethlehem because Naomi lost her husband and both sons. So, makita po natin yung komplikado at matinding pasanin at problema ni Naomi sa mga oras pong ito. And as we dive to our first verse na ating pag-aaralan, in verse 19, dito po natin makikita yung arrival nila. So this is the arrival. Verse 19, sabi doon, so that them went on until they came to Bethlehem, and when they came to Bethlehem, the whole town was stirred. Ibig sabihin na excite sila because of them. And the woman said, is this Naomi? Si Naomi ba ito? Now, mga kapatid, nag-decide po si Naomi na bumalik sa Bethlehem at yung kanilang pagbalik ay nag-cause, okay? Nag-cause ng spark ng, alam niyo yun, yung reaction nila talagang kumalat, no? Iba't ibang reaction ng mga nakatira doon sa Bethlehem. So, what's their reaction? First, sabi dun sa ating sa verse 19, that the whole town was stirred or na-excite sila. They were excited, sabi sa ibang version, no? They were excited, no? Another reaction is so yeah, the town was stirred, okay? In other translation, the town or the village is excited. So ito po yung reaction ng mga tao dito sa Bethlehem. Now, the question is, why are they excited? Bakit sila na-excite, no? Bakit po sila na-excite? Probably, na-excite sila because the village knows the people, no? Alam ng mga taga Bethlehem yung mga tao na umalis long time ago, nung time po ng famine o taggutom sa Bethlehem. And probably the town knows Naomi and her family. Malamang, kilala nila si Naomi at yung kanyang pamilya during nung time na nasa Bethlehem pa sila. And sabi nga, probably some friends or folks or relatives ay talagang na-recognize sila, nakilala sila nung kanilang pagbalik. Kaya napatado sa ating verse, is this Naomi? Is this Naomi? So, makita natin na maaring talagang nakilala nila si Naomi, and because, or kilala nila si Naomi because probably the Bethlehem is a small village during their time, during the time of Naomi. So they know the people in every corner of that village. Okay? So during the time of, let's tingnan nga natin kung ano yung Bethlehem during the time of Ruth. So according sa Emmanuel Tours, sabi dito, the book of Ruth is set around 1200 or 1250 BCE. This is a period when Judea, Israel, and Moab were relatively sparsely populated. So ang population po nila nung time na ito is 300 to 1,000 ang nakatira sa Bethlehem. 300 to 1,000 lamang po. But during the time of Jesus, nung time naman ni Jesus sa Bethlehem, ang ancient city of Bethlehem is isang small town pa din. Okay? Na nagpa-populate, nakatira ang 300 to 1,000 people. So ang size nito is pwede natin sabihin modest or medium size lang. Covering the area, sabi dito, na 60 acres. Okay, ang kanilang tinitirahan. Okay? Pero ngayon, Bethlehem today, sabi sa Emmanuel Tours, Bethlehem is no longer a small farming town but a large city. Na ang nakatira na ngayon, kung dati ay 300 to 1,000, ngayon po ay 100,000 people na. At ito po ay pinamumunuan na under Palestinian Authority.
And ngayon sa kasalukuyan mga kapatid, population ng mga Kristiyano ay sabi doon nag-shrunk, no, or nag-shrink into 16% lamang ng population ng Bethlehem, and majority daw po ay mga Muslim according to Emmanuel Tours. And according naman, ano ba yung Bethlehem, no? Okay, kung titignan po natin ang Bethlehem according to gotquestions.org, Bethlehem means house of bread, literal, no? House of bread. Okay? So, probably suggesting a broader context of, pag sinabing bread, means food, pagkain. Okay? And sabi doon, bakit tinawag na house of bread? Dahil sabi doon, bountiful fields daw ang meron sa Bethlehem. Ibig sabihin, mayaman, no? Sa pagkain, okay? Or makakain ang lugar ng Bethlehem na nasa Judean desert. So the town of Bethlehem, sabi doon, ay plentiful. Ang climate daw ay mild, and yung rain, ang sabi doon, ang ulan ay talagang sakto para sa mga pananim. So literally it is fertile for no, yung sa mga fields, mga vineyards, no, na nakasurround sa buong syudad ng Bethlehem. Okay? So that is Bethlehem. Bethlehem means house of bread, or literally pagkain, okay? Food. Now, so si Naomi bumalik sa Bethlehem, at yung mga friends or mga tao sa town ng Bethlehem na-recognize po si Naomi. And dahil doon, nag-steer po ito. Nag-start po ito ng murmuring, or yung balita, kumbaga, nag-spread ito dahil sa surprise nila at samot-saring reaction, no? Iba't ibang reaction ang nag-reflect sa community because of their awareness na si Naomi ay sa nangyari kay Naomi. Naomi's her past and the tragedy that has happened kay Naomi. So, we can say malamang nakarating sa kanila ang balita, or alam na nila beforehand bago pa umuwi sila Naomi, no? Pwede nating masabi na may alam na sila at nakarating sa kanilang balita. Or maaari din mga kapatid na dahil alam na nila na babalik si Naomi, that's why they are excited. Na question mga kapatid, why are they excited? Bakit sila na-steered? No? To answer that or to clarify ito mga kapatid, let's read ko ano pong sabi, isang commentary galing po sa isang Calvinist theologian na si John Hills. Sabi po sa kanyang commentary, according to Hill's exposition of the entire Bible, sabi dito, and it came to pass when they were come to Bethlehem, had entered the city, and were seen by some that formerly had known Naomi. Nakita sila ng mga former nakakilala si Naomi, or at least to whom she made herself known. And sabi doon that all the city was moved about them. Kaya sinabi doon sa verse natin, they were stirred. So ang news na ito ng kanilang pagdating was soon spread throughout the place, and the whole city rang of it. Kaya sabi doon sa ibang verse, sa ibang version ng Bible, sabi doon, all the city sounded. Ibig sabihin nagkaroon ng parang alarm, no? Parang alarm ito. So it was all the talk everywhere. Ibig sabihin pinag-uusapan ito. At marahil, no, kumbaga sa panahon natin ngayon parang chismis, no, kumalat, no? Kumalat na ang usap-usapan. So it was in everybody's mouth that Naomi, who had been so long out of the land and thought to be dead, and it was not expected. Di nila ini-expect na buhay pa siya, no? At babalik pa siya sa Bethlehem, no? Kaya dahil dito, ang nangyayari, iba't ibang reaction ng crowd o ng mga taga Bethlehem ang nangyari po dito. They were loud, they were excited, iba't ibang reaction, no? Ang kanilang lalo na nakita nila na kapansin-pansin din na
nag-iba na ang itsura ni Naomi. Kaya nga siguro may nagtanong sa verse 19 na, is this Naomi? Ibig sabihin, nag-iba o may nangyaring kakaiba, no, sa physical na appearance ni Naomi, or talagang kitang-kita nila yung pagdadalamhati o yung hinagpis ni Naomi that time. Hindi lang yung kanyang physical, pero yung nakita nila sa kanyang mga reaksyon na talagang matindi ang kanyang problema at kanyang dinadala. So some people are, sabi doon, having pity and compassion on her to see such a change in her person and circumstances. At yung iba naman, ito yung ibang reaksyon. Yung iba naman, scorn and contempt ang kanilang reaksyon, or disgusted or disapprove sila, and upbraiding her for leaving her native place. Parang sinasabi, parang iniisip nila, no, nandito ngayon to, bumalik ngayon to. Anong meron, no? So yung iba ganun ang reaction, no? Parang disapprove sila, no? And sabi doon, they are upbraiding her for leaving her native place and not content to share the common affliction of her people, intimating that she was rightly treated for going out of the land as at such a time into a strange country. And sabi doon, ang reaction ng iba, others were glad to see their old neighbor again, which is Naomi, who had always behaved well among them. Kaya sabi nga doon sa verse, all the city rejoiced, no, sa ibang version, all the city rejoiced sa kanyang pagbabalik. So many no doubt knew her or not and would be asking questions about her. Sino tong taong to? And others, sabi dito, answering them, which is commonly the case of a crowd of people on such an occasion. So dahil nga may bagong tao, so samot-sari, no, may mga katanungan yung ibang tao na maaaring hindi siya kilala or nagda-doubt, no, sa kanya. So makita po natin sa ating text na dito iba't iba po or samot-sari or sari-sari ang reaksyon ng village nila sa pagdating po ni Naomi at Ruth. So yung iba, sabi nga dito sa ating nabasang commentary, ay disapprove sa pagbalik nila, na para bang sinasabi nila, maaari sinasabi nila sa kanilang mga sarili o sa kanilang mga isipan, sinasabi nila siguro, teka lang, pagkatapos nyo umalis, no? Hindi nyo kami dinamayan nung tagutom dito. Hindi kayo nakisama nung tagutom dito, iniwan nyo kami, no? Nung mga panahon na tagutom, tapos umalis kayo, tapos ngayon babalik kayo. Siguro may mga ganong thoughts, no? Sa kanilang mga isipan, no? May mga katanungan na gano'n, no? Siguro yung iba, no, marahil yung iba, nandun yung parang judgmental na parang, dapat lang sa inyo yan, no? So, hindi natin alam, no? Pero definitely, marami ang nakararami na talagang nag-rejoice sila nung sila ay muling nagbalik. So, ito po yung reaction. This is the people's response, no? Now, the question is, ano ang response ngayon ni Naomi? Okay, so we see the people response. Now, what is the response naman ni Naomi about this? In verse 20, this is the response. She said to them, verse 20, she said to them, do not call me Naomi, call me Mara, for the Almighty has dealt very bitterly with me. So, makita natin po dito that Naomi's heartache is visible. Halatang halata po sa kanya yung kanyang pagka-down, yung kanyang kabigatan na dala-dala as she pleads to be called what? Mara. Ayaw niyang magpatawag sa kanyang pangalan na Naomi. Yung Mara, ang ibig sabihin po dito is bitter. Mara means bitter. And her grief is sobrang, yung kanyang talamhati, yung grief niya, talagang alam niyo, damang-dama ng mga tao. Her spirit is crushed by the weight of her losses. Durog na durog po siya sa kanyang kabigatan na daladala sa nangyari sa kanya. Namatayan siya ng asawa, namatayan siya ng dalawang anak, iniwan pa siya ng isang manugang niya at ang natira sa kanya si Ruth. Now,
Naomi reveals a deep honesty about her pain. Honest siya sa Panginoon. Honest siya sa mga tao na, hey, I am in pain right now. So the question here is Naomi bitter to God? Bitter ba siya sa Panginoon? Or is she blaming God here? Or is she ungrateful to God? Or galit siya? Galit ba siya sa Diyos? Now, to answer that question, this is my point, no? Naomi understood, naiintindihan po ni Naomi hirap, yung bigat na kanyang hinaharap. At hindi lang to basta isang random events or tinatawag ng iba ng marami na bad luck, sabi nga nila. But we don't believe on that. Naomi believed that is the part of God's plan. What is happening to her right now, yung nangyayari sa kanya ngayon at nangyari sa kanya ay parte ng plano ng Diyos. Na even though hindi po niya naiintindihan at nakikita yung mga mangyayari sa mga susunod na chapter kapag ating pinag-aralan, no? Hindi pa niya nakikita yung mangyayari. Still, she is honest. Honest siya sa kanyang nararamdaman. Honest siya. Alam niya that iyon ay parte ng plano ng Diyos. So she trusted in a powerful God. She trusted in a powerful God and didn't see her troubles are hindi niya nakita na hindi niya tinitignan na yung mga troubles, yung mga nangyari sa kanya na kabigatan o mga trahedya nangyari sa kanya ay parang chance lang. Hindi ganoon ang kanyang pananaw dito. Bagkus nakita niya dito na gawa ito ng Diyos. Plano to ng Diyos. Hindi ito nagkataon lang. So, mga kapatid, even when everything, no, seems to be going wrong, although parang hindi maganda ang nangyari sa buhay po ni Naomi, hindi po niya inalaw yung bitterness, yung samahan ng loob, yung bigat ng loob na mag-ugat, no? Mag-ugat sa kanyang buhay, sa kanyang puso towards our holy God. And sabi dito, if someone were to question her sa kanyang desisyon na bumalik sa kanyang homeland despite sa kanyang nangyari sa kanya, that he feels abandoned, he feels empty-handed by God. So Naomi would likely explain her perspective, mga kapatid. And maaari niyang sabihin na ang choice niyang ito to return ay hindi dahil ang nagbibigay sa kanya ng drive to return is hindi dahil yung meron siyang resentment o meron siyang galit sa Diyos. Bagkus sa halip, ito ay nagmumula sa isang puso na may desire upang ma-reconcile sa ating Diyos. Amen? So, meron siyang desire. Yung pagbabalik niya sa Bethlehem ay nagmumula sa isang desire to reconcile with God. Despite ng kanyang mga difficulties na kanyang kinaharap, si Naomi believed that distancing herself from God wouldn't solve anything. Alam ni Naomi na ang paglayo sa Panginoon kailanman ay hindi mareresolba ang kanyang sitwasyon. Rather, mga kapatid, she saw the solution in drawing closer to Him, seeking His guidance, and trusting even when it seems
everything is unclear. Even when it seems everything is painful. In essence, mga kapatid, ang response po ni Naomi, nag-reflect po yung kanyang tinatawag na resilience or yung kanyang faith sa gitna ng adversity, sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng kadiliman ng kanyang buhay. So makita po natin dito na sa kabila po ng mga naging masakit na pangyayari sa buhay po ni Naomi, mga kapatid, hindi po siya nagtanim ng sama ng loob, ng bitterness sa ating Diyos. At kung may magtanong daw po sa kanya kung bakit siya po bumalik sa Bethlehem, kahit na ang pakiramdam niya ay iniwan siya ng Diyos, marahil ang sinasabi po ni marahil o maaari ang sinasabi po ni Naomi is, babalik ako para maayos ang relasyon ko sa Diyos. Kahit mahirap ang buhay, hindi paglayo sa Diyos ang sagot. At sa tingin ko, nasa paglapit sa Diyos ang solusyon. So marahil ito yung kanyang mga iniisip at sinasabi sa kanyang sarili. Now, let's have a question to ponder, mga kapatid, upon this. Let us reflect on this. Let us ask ourselves, what is my response to God when calamity or when tragedy comes into my life? Paano ako mag-respond sa Diyos? Paano ako mag-respond sa kapwa ko? Am I turning closer to God? Mas lalo ba akong lumalapit sa Diyos kapag yung pag-asa ko ay nauubos na? Inuuna ko bang lapitan ang Diyos bago ang lahat? Kapag ako ay nasa sitwasyon na kung saan ako ay talagang bigat at bagsak na bagsak. Do I blame God when afflictions come in my way? Kapag may mga dumadating na unos sa aking buhay, sinisisi ko ba ang Panginoon? Or kapag dumadating ang mga unos sa buhay natin bilang Kristiyano, do I value my relationship with God at my darkest time? Or do I start questioning His plan or His will in my life? Let these questions, mga kapatid, ponder in our hearts, in our mind. Let us proceed. In verse 21, makikita natin dito yung lament. Now, this is the lament of Naomi. Let us read. I went away full, and the Lord has brought me back empty. Why call me Naomi, when the Lord has testified against me, and the Almighty has brought calamity upon me? Now, mga kapatid, in her lament, sa lament po, dun sa kanyang panaghoy sa ating Panginoon, Naomi acknowledges the hand of God. Ina-acknowledge po niya yung kamay ng Diyos doon sa kanyang suffering, sa kanyang paghihirap. And Naomi attributes yung kanyang affliction doon sa ating Diyos na makapangyarihan. Recognizing His sovereignty even in the midst, sa kabila ng kanyang pagdurusa. So, we can say, technically, si Naomi is very, very, very sad. He is upset sa kanyang sitwasyon. And she talks about how God is part of her pain. So, pinapakita po nito, mga kapatid, na pinapakita dito yung pagiging tao ni Naomi. Just like many of us, tulad ng marami po sa atin, na kapag nakararanas po tayo ng matinding paghihirap, ganito po yung ating reaksyon, okay, nararamdaman. And Naomi believes
that her suffering is because of God. Ulitin ko po. Naomi believes that her suffering is because of God. Tama, mali? I believe tama po siya doon. Tama po ang theology ni Naomi. And let me explain that later. Second, she knows that God is in control even though she's hurting a lot. Alam niya na ang Diyos ang may hawak, ang may control ng lahat ng bagay, kahit na po siya ay nakararanas ng matinding pasakit at kabigatan. Again, mga kapatid, tama po ulit siya doon. Meron po si Naomi, meron po siyang tamang understanding kung sino ang Diyos na sinasamba niya. Tama po yung theology niya doon sa Diyos na sinasamba niya. Now, here's the thing, mga kapatid. Naomi's feelings are like those of many people, of many of us, who have a hard time understanding why bad things happen even though they believe in God. Naomi's feelings are like those of many of us, many people who have a hard time understanding why bad things happen even though they believe in God. Dumating na po ba tayo sa punto na kapag may mga nangyayari sa atin na sobrang hirap na para mang hindi natin kayang i-bear, dumadating pa tayo sa point na, Lord, nagtitiwala naman ako sa iyo, Lord. Lord, nananampalataya naman ako sa iyo, Lord. Lord, nanglilingkod naman ako sa iyo, Lord. Lord, sumusunod naman ako sa iyo, Lord. Bakit po nangyayari sa akin yung ganitong klaseng trahedya o kalamidad? Ganon din po ba tayo, mga kapatid? I believe this is true, mga kapatid, for most of us. And we can't deny it, mga kapatid. Sometimes, dumadating yung mga questions, yung mga tanong. Kahit na tayo po tunay na nananampalataya sa isang tunay na Diyos, and even though tayo po kilala natin ng Diyos, minsan may times pa din na marami tayong katanungan sa Kanya kapag dumadaan po tayo sa mga mahihirap at mabibigat pong sitwasyon. Let me borrow yung sinabi po dito ni John Piper sa kanyang sa Desiring God. John Piper said, I love her theology. She's not reading her circumstances accurately, but when it comes to her understanding of God, she's got it right. Sabi po ni John Piper, first, she believes God exists and she never questions it. Second, she believes God is absolutely sovereign. Ulitin ko po. First, Naomi believes that God exists and she never questions it. Second, Naomi believes He is absolutely sovereign. If bad things come into her life, she doesn't think God has ceased to be God. She believes they are ultimately coming from the hand of God. Ganun po yung kanyang paniniwala na kapag calamity happens, alam niya na ito po ay kamay ng Diyos. Sabi doon, sabi ni John Piper, she talks exactly like Job and all the other inspired writers of the Old Testament. Finally, then, she is right to say that God has afflicted her. Tama po na sabihin niya na ang Diyos ang nagbigay ng pahirap sa akin, ng pasakit sa akin. Sabi po ni John Piper, I will never say that God does evil or that God sins. Okay, hindi po ibig sabihin nun na ang Diyos daw po ay gumagawa ng evil or nagkakasala. But John Piper said,
I will say that God ordains that evil happens and that affliction comes upon his people. So if you can't make a distinction between those two, I don't know how you're going to make sense out of the Bible. So, ang ganda po na sinabi niya doon. John Piper say that God, our sovereign God, ordains, pinahihintulutan po niya na mangyari that evil happens, na dumating ang affliction sa kanyang mga people. At malinaw po ang salita ng Diyos, hindi po sinasabi dito ni John Piper that God is, sabi nga dito, is does evil or God sins. The Bible is clear that God is not a sinner. Our God is a holy God. Holy, holy, holy. And in Him, there is no darkness. 1 John chapter 1 verse 5. Mga kapatid. Sabi niya dito, yet God very, very, very clearly ordained the worst sin that ever happened. At ano po yon? That is the murder of the Son of God. According to Acts chapter 4 verse 27 to 28. So, we can see here that God planned, God ordained, and saw to it that the worst sin, pinakamalalang kasalanan sa buong universe ay nangyari sa ating Panginoong Hesus nung siya'y pinako. Therefore, if the scripture, sabi dito, therefore, if the cross, which was the worst sin of the universe, could be meticulously ordained in scripture, then it's not hard for me to say to Naomi. So yun po ang sinabi ni John Piper according to this. So let me elaborate mga kapatid, yung mga sinabi niya. Kung anong sinabi ni John Piper according to his preaching called Sweet and Bitter Providence. Meron po siyang sinabi na napakaganda at gusto ko pong i-elaborate yung mga sinabi niya. So, ang Panginoon daw po ay inallow tayo to face difficult times. But, mga kapatid, we should be looking for signs of hope even in the midst of our darkest moments. Tingin pa rin tayo dun sa hope na kahit na nasa gitna po tayo ng kadiliman ng ating buhay, hahanapin pa rin natin yung pag-asa na nagmumula sa Panginoong Hesukristo. And so, alam po natin, hindi lang po si Naomi ang nakaranas nito. Many of great people in the Bible. We know Joseph, no? Alam po natin si Joseph, yung kanyang story. Kung titignan po natin, sobrang trahedya rin ang nangyari kay Joseph, no? Kung gaano po siya katibay sa mga nangyari sa kanya. He was sold as a slave. Biruin nyo, ibenta ka ng mga kapatid mo. Kung sa panahon natin yun, kulong ka na ngayon. Ibenta ka ng mga kapatid mo. Tapos nung naibenta ka na as a slave, pinagbintangan ka naman bilang mangangalo niya. Yun po nangyari kay Joseph. Joseph the Dreamer, no? After nun, ipinasok siya sa kulungan. Nakulong siya. Pero ano pong nangyari kay Joseph? He never lost his faith. And eventually, ang mga nangyari, mga sumunod, blessings from God poured into his life. And he became, alam natin, siya ay naging vice president, okay, ng Ehipto. Baga pangalawa doon sa mga matataas ang katungkulan. At ang nangyari po ay the rest is history, no? Sinave niya yung mga people from famine sa isang paggutom. Siya po ang nag-save doon.
Okay? And ensured na by that, the lineage of the Messiah ay mangyari. So, kung ako po ay siguro kung nasa time ni Naomi, alam kong di mangyayari yon, pero kung ako ay nandun sa ganung sitwasyon, I can say to Naomi, I would say to her, na sasabihin ko na, Naomi, if you could see, that is what's happening to you. Kung alam mo lang kung ano yung nangyayari sa'yo, that you are part of the lineage leading to the King, leading to King Jesus, and God's hand, yung kamay ng Diyos, ino-orchestrate niya lahat ng nangyayari sa iyo. Kahit na sobrang bigat, no? Ang kamay ng Diyos ang siyang nag-aakda, nag-o-orchestrate ng mga pangyayari. At mula sa iyo, doon manggagaling ang ating Messiah. So, God chooses Ruth because, mga kapatid, gusto ng Diyos na ipakita sa mundo na dito manggagaling yung bloodline ng ating hari, ating manunubos na si Jesucristo. So God is doing incredible things beyond beyond Naomi's imagination. Sabi po ni Trapp, isang theologian, not everyone reacts to trials the way Naomi did. Hindi lahat daw ng tao, mananampalataya ay nagre-react katulad sa ginawa ni Naomi. Ano pong sabi niya? Many are humbled but not humble. Low but not lowly. So these have lost the fruit of their afflictions and are therefore most miserable. Sabi ni Trapp, many are humbled but not humble. Low but not lowly. At dahil doon namimiss nila yung purpose ng affliction na kanilang pinagdadaanan ngayon. Nawa, ang prayer ko po mga kapatid, our prayer is nawa na kapag dinadaan tayo ng Panginoon sa afflictions, kapag dinadaan tayo ng Panginoon dun sa hard times, sa darkest times natin, ang prayer ko po ay kapag hinahumble tayo ng Panginoon, nawa magkaroon tayo ng tunay talaga na humility. Na kapag tayo ay bagsak na bagsak, tayo ay lalong magiging mapagpakumbaba. So mga kapatid, would you respond the way Naomi did? Magre-respond din daw po ba tayo tulad ni Naomi? Na nung dumating yung trials, dumating yung afflictions sa kanya, sinabi niya or ninanais niya, dinisire niya na ma-reconcile sa Panginoon at bumalik sa Panginoon. So let that question sink in sa ating mga puso, sa ating mga isipan at kaluluwa ngayon pong umagang ito. So let's go to our last verse, to our last verse. So Naomi returned, and Ruth, the Moabite, her daughter-in-law, with her, who returned from the camp at the beginning of barley harvest. So, amidst of the darkness, mga kapatid, isang pag-asa ang bumubugad at nag-a-arise doon sa pag-mention kay Ruth dito sa ating passage. Si Ruth na isang Moabite daughter-in-law, no, nakasama at sumama kay Naomi at sinamahan si Naomi pabalik sa Bethlehem. And dito po nung pagbalik nila, saktong-sakto po, ito po yung time na meron pong barley harvest. Magsisimula na ang barley. Yung barley po, yun yung isang uri ng halaman, ano. Nagkakaroon po ng barley harvest, no?
At ito po ay I believe ito po ay simbolo ng isang provision at sustenance na makikita po natin na pinapakita ng Diyos yung kanyang faithfulness kay Naomi amidst of her despair. No, sa kabila ng kanyang kabigatan, sa kabila ng kanyang sitwasyon na pinagdadaanan, ipinapakita ng Diyos sa kanya na, hey Naomi, no, ito yung gagawin ko. So pinapakita ng Diyos yung kanyang katapatan sa buhay ni Naomi. Kita natin na bumalik si Naomi na nagsisisi at tapat, no? Ramdam ni Naomi ang lahat ng sa kanyang pagbabalik, ramdam niya yung lahat ng kanyang pasakit, lahat ng kanyang kabigatan. Ngunit sa mga susunod pong chapters na ating mapag-aaralan sa mga susunod na linggo, makikita po natin doon kung gaano ipapakita ng Panginoon yung kanyang kapangyarihan at kung paano po siya pagpapalain, no, dito. So I believe madali para kay Naomi na mag-focus sa mga nawala sa kanya. Nawalan siya ng asawa. Ano po mga nawala? Nawalan siya ng 2 anak na lalaki. Iniwan pa siya ng isang manugang niya. Nawalan din po siya ng mga ari-arian. Ang natira sa kanya ay isang manugang. Sino po? Si Ruth. Ngunit, yung natira sa kanya na yon, sa pamamagitan ng bagay na yon, sa pamamagitan ng natira na sa kanya na yon, na kanyang manugang na si Ruth, ang Diyos ang magdadala ng hindi niya inaasahan na pagpapala sa kanyang buhay. Now, as we close, mga kapatid, the question is, where can we find the gospel on this passage? Well, mga kapatid, even though ang Ruth chapter 1 verse 19 to 22 doesn't explicitly contain literal the gospel message na commonly na alam natin, which is the death, burial, and resurrection of Jesus Christ for the forgiveness of sins. But it does contain, mga kapatid, nagko-contain naman ito, yung Ruth 1 verse 19 to 22, na mga elements that foreshadow and pointing us to the gospel. Tatlong bagay. First is yung loyalty and faithfulness. Ruth's loyalty to Naomi, her mother-in-law, pinapakita nito, sinasalamin nito yung unconditional love at yung faithfulness, yung katapatan ng Panginoong Hesukristo para sa kanyang mga tagasunod. So in the same way that Ruth chooses to stay with Naomi despite ng mga nangyari na kinaharap nila, ang Panginoong Hesus daw po, Panginoong Hesus chooses to remain faithful para sa mga kanyang hinirang, even in our times of doubts, even in our times of struggles. Second, pinapakita dito is yung redemption and restoration. So this for giving us the or pointing us to the gospel. Naomi's return, yung kanyang pagbalik po sa Bethlehem, at yung decision po ni Ruth na manatili kasama po ni Naomi, nire-represent po nito yung journey of redemption and restoration. Similarly, mga kapatid, ganun din sa ating Panginoong Jesus, sa ating Panginoong Hesukristo, we found redemption and restoration. Tinubos tayo at tayo kanyang binago. Bagong nilalang na tayo sa pamamagitan ni Kristo. Sa pamamagitan lamang ni Kristo at hindi sa ating mga gawa. So, as we turn to Him and as we trust in Him, as God provides or ini-enable tayo ng Panginoon na magtiwala sa Kanya, lumapit sa Kanya, ang resulta po nun is redemption and restoration.
na nanggagaling lamang po sa ating Panginoong Jesucristo at sa kanyang ginawa. At lastly, hope amidst despair. Another thing na pinupoint po tayo sa gospel, hope amidst despair. So, sa kabila po ng mga nangyari po, sa kabila ng bitterness ni Naomi, sa kabila ng ng kanyang kapanglawan na naranasan, the introduction of Ruth and the mention of the barley harvest, binibigyan po tayo ng hint, no, ng isang tunay na pag-asa sa kabila ng o sa gitna ng kadiliman o ng kabigatan. So itong pag-asa na ito is, naniniwala po ako na this is fulfilled in the gospel message na nag-o-offer po sa atin ng eternal life and a future filled with joy and peace, delighting in Christ, even in the midst of life's trials. Kasi po, bilang mga tagasunod ng Panginoong Hesus, bilang disciple ng Panginoong Hesus, bilang mga mananampalataya, hindi tayo pinangakuan ng isang a life with, alam niyo yun, yung bed of roses, no? Pero I believe yung roses na yun may mga tinik. Hindi ganoon, hindi ganoon ang buhay Kristiyano. I believe ang buhay Kristiyano, idadaan at idadaan tayo nito sa trials, sa mga afflictions, iba't ibang klaseng afflictions because of following Christ, no? Ganun po ang buhay Kristiyano. And I believe ang buhay Kristiyano ay hindi po isang buhay na hayahay, no? Ngunit isang buhay na sa gitna ng mga trials, challenges, temptations, God will sustain us. God will give us joy. God will give us peace. God will give us delight, no? Magdi-delight tayo sa Panginoong Jesucristo kahit na tayo dumadaan sa mga mabibigat na pagsubok ng ating mga buhay. Ultimately, mga kapatid, Ruth chapter 1 verse 19 to 22 may not hindi man ito nagpo-proclaim ng literal na alam natin na gospel, but it contains yung mga themes, mga tema, mga elemento na nagpo-point sa atin doon sa finished work, doon sa redemptive work ng Panginoong Hesukristo at yung pag-asa na ating natagpuan sa Kanya. Now, in our application, mga kapatid, sa ating mga buhay, I believe we often face times of bitterness, times of sadness, times of grief, and it feels overwhelming, mga kapatid. I believe on that. Gaya ng naranasan po naming mag-asawa nung nawala po sa amin, nung nawala si Papa Ben. Sobrang, alam niyo yung grief, yung overwhelming, na nasanay kami na nandyan siya at ngayon nawala na siya. It's same. Naranasan po namin yun. And just like Naomi, I believe, we might question God's plan. We might question why God is allowing these things to happen. We might question God's plan and struggle. Understand why we suffer. But even in our pain, mga kapatid, even sa ating mga pighati, we can find hope. We can find the promise of redemption in the midst of bitterness and sadness. Mga kapatid, even in the darkest moments of our lives, kahit na nasa gitna tayo ng pinakamadilim na yugto ng buhay po natin, I believe that as believers, bilang mananampalataya, i-enable tayo ng Panginoon to trust in the sovereignty of God. To trust in the sovereignty of God, to trust sa kanyang providential hand na mag-guide sa atin
every step of our way, every step of our Christian journey, even when we cannot see, kahit hindi natin nakikita, kahit di malinaw ang ating daraanan, still, God will enable us to trust His sovereign plan, His sovereignty, His providential hand. At kahit na nasa pinakamahirap tayong bahagi ng ating buhay, mga kapatid, maaari pa rin po tayong maniwala at magtiwala na nasa kontrol ng Diyos ang lahat. God is in the throne and He is in control. Ang kanyang gabay ay palagi pong nandyan kahit na hindi po natin ito masyadong nakikita. Kahit na minsan nabubulagan po tayo ng mga nangyayari sa atin, ng mga struggles natin, still, nandyan po ang gabay, nandyan po yung kamay na makapangyarihan kamay ng Diyos. Naaalalay po sa bawat mananampalataya. Mga kapatid, ang storya po ni Naomi at ni Ruth, ni-remind po tayo nito. Pinapaalala po sa atin ng Diyos yung kanyang faithfulness, yung kanyang katapatan na ibibigay sa bawat isa po sa atin, na tayo din nga po ay mananatili sa kanya, mag-i-endure kahit na dumating yung mga trials sa ating buhay. And it will lead us also, it will help us also and lead us doon sa place ng restoration and redemption. So as we conclude, mga kapatid, sa ating closing, ang prayer ko po as we travel to study yung Book of Ruth, may we take comfort, mga kapatid, in the fact that even during our most difficult times, God stays true to His promise, to His promises. Tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Nawa ay maunawaan po natin, let us understand that lahat ng mga nararanasan natin tulad po ni Naomi is parte po ng bigger plan. It is part of God's bigger plan for redemption. Panghawakan po natin yung hope na binigay po at ibinigay ng Panginoong Hesus sa bawat isa po sa atin. Pag-asa na yung pain na meron tayo ngayon will turn it to something beautiful by His grace, by His mercy, by His power. Let us pray, mga kapatid. Tayo manalangin. Heavenly Father, salamat po na sa aming pag-aaral ng Book of Ruth, nakita po namin si Ruth, lalo na yung nangyari kay Naomi. Nare-remind po kami, Panginoon, no, kung gaano nyo kami, yung mga nananampalataya sa iyo, Lord, kung gaano mo kami kamahal, kung gaano, Lord, katindi, kalawak inyong pag-ibig. Ang kanilang storya, Panginoon, ay nagbibigay sa amin, Panginoon, ng kahit na, Lord, na sobrang tough ng buhay, lalo na bilang mananampalataya, thank you for the comfort of knowing that you are with us. Kasama ka namin, Panginoon. You're always there for us, Panginoon. And Lord, we express our gratitude, aming pasasalamat. So, sobrang salamat, Panginoon, sa storya, Panginoon, ni Ruth at ni Naomi. Na ipinapakita nito, Panginoon, yung enduring love, yung steadfast faithfulness, Panginoon, na kapag nakaka-encounter kami, na kapag kami nasa sitwasyon ng bitterness and despair sa aming mga buhay, Panginoon, dalangin po namin na nawa yung comfort namin, Panginoon, ay nandun sa iyong salita, Panginoon, sa iyong mga pangako, Panginoon, na kayo, Panginoon, ay kasama, Panginoon, kasama kami parati, Panginoon.
You're always with us, Panginoon. Na binibigyan kami ng security, Panginoon, hindi lang sa lupa, but Lord, eternal security, Panginoon. Peace, Panginoon. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na sa kabila, Panginoon, ng mga naranasan po namin, magtiwala kami, Lord, sa iyong sovereign plan, your sovereign will, that we may trust in you, that we believe that you work, Lord, all things, Lord, for our good. Lord, as we go through, Panginoon, yung mga ups and downs ng buhay ng Kristiyano po namin, I pray na hayaan mo, Lord, na yung example nila, Naomi and Ruth, Panginoon, na ma-encourage kami to move forward, to keep going, to follow you more, Panginoon, to trust in you more, to rely on you more. Help us, Lord, to uh, panghawakan po namin ang faith, Lord, na binigay mo sa amin, knowing, Lord, na um, that you're always there for us, Panginoon, guiding us through every challenges, Lord, of this life. And aming Ama, salamat po na we offer our lives, Lord, to you, giving thanks. Salamat po, Panginoon, sa wisdom and encouragement ng iyong scripture, Panginoon. And may your grace, Lord, na patuloy, Lord, na maranasan ng bawat isa. And I pray, Panginoon, na continue to give us courage, strength, and uh, trust, Panginoon, sa iyo. Sa iyong salita at sa iyong mga pangako, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.